Samantala, kumustahin natin resulta ng boto sa Ilocos Norte. Live na naroon si Mark Salazar. Mark? Igan, ang hinihintay na lamang natin dito sa Provincial Board of Canvassers ng Ilocos Norte ay yung proklamasyon ng mga nanalo dito dahil ang canvassing nila ay natapos pasado alas 2 pa ng madaling araw kanina. At kagaya ng inaasahan ay selyado pa rin ng mga Marcos ang kanilang political clout dito sa Ilocos Norte dahil yung first cousin-in-law ni Pangulong Bongbong Marcos, si Cecilia Marcos, ay nagbabalik bilang gobernador. At makikita nyo naman sa numero sa kaliwa ng inyong screen na yung lamang ay halos magsasabing wala namang contest na naganapan. No? Sa pagka-vice governor naman, ang incumbent na si Governor Matthew Manotoc Marcos ay nag-slide down lang to Vice Gov, unopposed naman yan. Ang first district representative na si Congressman Sandro Marcos, nagbabalik lang for another term, unopposed din. Ang second district ng Ilocos Norte, unopposed din. Ito ay pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos, si Angelo Barba. So these are all Marcoses going back to hold the positions na sa kanila rin naman umikot. Now, ang interesting, Igan, na ating tiningnan ay kung paano bumoto ang Ilocos Norte sa Senate race. Dahil simula nung nabuwag ang unit team, inabangan kung paano ang botong gagawin ng Ilocos Norte. Interestingly, wala ni isang PDP laban o Duterte-backed candidate ang pumasok except for Amy Marcos. Si Amy Marcos, nakikita nyo numero sa screen, napakalayong number 1. Pero of course, Amy Marcos is a Marcos in Ilocos Norte. Maliban sa kanya, wala ng Duterte-backed candidate na nakapasok sa Magic 12 dito sa Ilocos Norte. Ang meron, siyam na alyansa na ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakapasok dito at dalawa na walang kinalaman sa away ng unit team, si Bam Aquino at si Ben Tulfo. Interesting, dahil true to the saying na ito talagang Ilocos Norte ay solid north. Igan. Salamat, Mark Salazar.